Magandang araw mga brad. So, pupunta tayo ngayon sa Ford, Marikina kasi magpapa-PMS tayo ng ating sasakyan. So, itong video na to, itong vlog na to, pag-uusapan natin is ano ba ang para sa'yo, no? So, electric or gasoline? So, isang magandang topic kasi meron tayong mga kilala na dating nakamotor na nag-electric. Meron naman na naka-electric, nagmotor naman. So yun, so meron naman din na may motor na, may electric pa. So tong usapan na to, magandang topic to, nakikita ko, no, kasi syempre this is to create awareness sa mga consumers, no, kung are you going for electric or are you going for a gasoline scooter. So go yun. So sige, puntahan natin, pag-usapan natin sa ating Brad Oli TV Small Talk. So let's go. Let's go. Ano nga ba para sa'yo? Gas or electric motorcycle? Tara, at ating pag-usapan. Hindi lahat ng tao pare-pareho ang gusto and pangangailangan. Parang pagkain lang yan. May iba kailangan lang kumain ng sakong dami, yung iba kailangan ay feeling mabusog. Tulad ko, kaya ako tumaba ng ganito. Hindi lahat ng commuter ay nagpupunta sa malalayong lugar para tumambay or magkape. Meron tamang makapunta lang from point A to point B. Meron namang masaya sa 125cc na nagkakahalagang below 100,000 at meron ding gusto ay 125cc na nagkakahalagang more than 100,000. Hindi ka naman dumadaan sa expressway, bakit ka kukuha ng big bike? Bakit? Hindi ba pwede kumuha ng big bike para mas komportable ang biyahe at mas mabilis? Bakit ka nag 300cc na scooter? Sana nag 400cc ka na lang para pwede sa expressway. So sa madaling salita, hindi lahat ng gusto at pangangailangan mo ay gusto at pangangailangan din ng iba. Sa mundong ito, lalo na sa Pilipinas, you cannot please everybody. Ultimo nga sa handaan na sinama ka na nga lang, nagrereklamo ka pa na hindi masarap ang pritong manok. Parang electric motorcycle lang yan. Hindi ito para sa lahat, lalo na sa hindi open-minded sa mga benefit na makukuha dito. Marami ang nagsasabi na mahal ang electric motorcycle, mag-gasoline motorcycle na lang ako. Maikli lang ang napupuntahan ng electric motorcycle kaysa sa gasoline. Boring ang electric motorcycle kasi mabagal, pampalengke, pangbarangay at kung ano-ano pa. Mabilis ang development ng electric vehicle sa mundo. The main reason for this development is to achieve zero emission para makatulong ibaba ang production ng greenhouse gases na harmful sa ating mga tao and sa ating environment. Bigla ko tuloy naalala nung nagpunta kami ng Europe, specifically sa Barcelona, Spain, kung saan mataas ang kanilang regulations sa emission standards. Halos wala kang maamoy na usok. Puro tunog ng makina at busina lang ang maririnig mo. Unlike dito sa Pilipinas, kakapasok mo pa lang sa opisina, amoy usok ka pa din. Pag uwi mo sa bahay ng gabi, amoy araw ka naman. At pagligo mo ay para kang nabawasan ng timbang dahil sa carbon deposit na nakakabit sa iyong katawan. Mahal nga ba ang electric motorcycle kasing lakas ng isang 160cc na scooter? Sa initial, I will say yes. Pero kung kukumpitin mo ang total expense versus sa gas, for long term, it is way cheaper. Maganda ang cost analysis ni Mr. Zach of Makina nung na-feature niya ang Segway electric motorcycles. Gagawa din ako ng cost analysis presentation sa susunod kong vlog para mas makompare natin mabuti ang total cost of ownership ng electric motorcycle versus gasoline motorcycle. This is based on my experience as an owner of an electric motorcycle. Ang lagi ko ngang sinasabi, electric motorcycles need not to be boring. Maraming magagaling na Filipino builders dito sa Pilipinas, from bodyworks, tuning, electric wiring, programming, and customized lithium battery building na kaya gumawa ng isang electric motorcycle na enjoyable at hindi mabagal na sagabal sa daan. Let's give electric motorcycles a chance like how the gasoline scooters were given a chance na lumaki dito sa Pilipinas. Because naniniwala ako na makakatulong ang electric motorcycle sa mga Filipino economically. In the long run, huwag lang napigilan ang paglaki nito kasi may mga negosyong tatamaan dito. Alam nyo na yan at kailangan pa bang i-memorize yan? Please share your thoughts sa comment section at pag-usapan natin sa susunod kong vlog. For now, dito na lang muna. I'm your Brad Oli TV. Please support my channel by giving it a like and by subscribing or following my page.
Total, libre lang naman yan sa pagpindot. Kaya pakipindot na po yung mga buttons na yan. Maraming salamat po!